verse 12, seeds of righteousness, and you will harvest a crop of love. Plow up the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord, that He may come and shower righteousness upon you. Let us pray. Father God, thank you so much for your grace and mercy that you continually poured out upon us all here on earth, O God. You never change. There is a shadow of turning, O God, in your presence and of your grace and mercy, O God. Pray that you will bless us with the spirit of understanding. Let your presence manifest among your people, O God. Hallelujah. Among where your people are gathered together this day of worship, Lord. Let your anointing flow mightily, O God, from their throne of grace, hallelujah, to your servants and down to your people, so that your words will become, O Lord, hallelujah, fruitful. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so please be seated. The message of God is the part 3 of the message about plant the good seeds of. Itanong nato ang maayong binhi sa. So, atong righteousness, aron nga moagi kuno tag crop of love. Itanong nato ang humility, pagpaubos, aron moani tag kinabuhi di kapungot si Ginoo. Itanong nato ang kindness, aron moagi tag kindness, dili kamatayon, kundili kinang kinabuhi, pati kinabuhi sa pamilya. And then this last, I think, in the last ito sa ika-7, plant the good seeds of sacrifices. Okay, and kuan sa sunod sa damo. Plant the good seeds of sacrifices. Itanom ang maayong binhi sa pagsakripisyo. Okay, sa ubos. Sirang down pa sige. Number 6 na. So, itanong na to ang binhi sa mga pagsikripisyo. Remember that walay maluwas, dili ta maluwas kung wala nagsakripisyo si Jesus. Sa iyang pagka-Diyos, King of Kings and Lord of Lords, inaog siya sa kalibutan. O kabalo siya nga pag-abot sa kalibutan, dili maayo iyang dangatan. Ibaliwala siya sa tao, daw wala siya bili, wala siya pulos, but ang realidad siya ang anak sa Diyos, pinalanggang anak sa Diyos, siyang hari sa tanang hari, ibiyaan niya ang trono, ug nianhi siya para nga na ay tao nga diin maluwas. Okay. Matod pa, sige pa, ako masat. Okay, mauna shout. Okay, so kana. Plant the good seed of sacrifices. This is in Psalm chapter 4 verse 5. Psalm chapter 4 verse 5. Ingon dinhi, offer right sacrifices. Ihalad yun ang insaktong mga halad. And put your trust in the Lord, ug isalig ang inyong pagsalig des Ginoo. Sa ato pa, na ay mga panahon di ay nga ang tao pwede maghalad ug sakripisyo para sa Ginoo, pero wala pa gid siya ni salig si Ginoo. Usahay maikita mo salig og tao kanang mosakay tag bangka, mosakay tag barko, nisalig jud ta sa kapitan sa barko, nisalig kita sa driver, nisalig ta sa pilot. Pero usahay sa Ginoo, murag mawad-an tag pagsalig kay atong gi-entertain ang hunghong sa kaaway nga magduha-duha ta. Kay mo man gina ang yawa, tigsulsul man ginag negatibo para di mo tubo ang pagpulong sa Ginoo, dili mo tubo ang pagtuo nato. Kay kung mo tubo atong pagtuo, mahadlok ang yawa kay dili na siya sulod sa atong kasing-kasing huna-huna nga gamit pa nato. Amen. So to offer right sacrifices, ihalad gayud ang insaktong mga paghalad o isalig, pagsalig yun sa Ginoo. In the NLT, offer sacrifices in the right spirit. Paghalad og mga sakripisyo sa insaktong espiritu ug salig sa Ginoo. So maura jud kay usahay mabad-an tag pagsalig. Mabad-an ang tawag pagsalig. Nganong mabad-an man ang tawag pagsalig? Nasuyop na sayawa ang atong understanding. Hello? Nasuyop na sayaw ang atong understanding. Now, let's move on to the next slide. Okay.
Kining story is the story of Saul, si ni Saulo. 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 4. Mo ni ang pagsaysay og sa chapter 11 mo ni pagsaysay sa mga sakripisyo nga gisacrifice ni Saulo sa diha nga nagpangalagad sa Ginoo, nagpagamit ni sa Ginoo siya. We live in such a way that no one will stumble because of us. Ingon si Pablo, nagpuyo mi sa kinabuhi nga walay mapandol ka namo, and no one will find fault with our ministry. Walay nakakaplag og sayop sa amo nga sa mao nga buluhaton. In everything we do, sa tanang gibuhat namo, we show that we are true ministers of God. So ingana sa kasinsiro. Ingana kasinsiro si Pablo mga lagad, dili piki, tininuod. Kung magsulti sa pulong sa Ginoo, gikan gid sa Ginoo, dili pinaagi lang sa pagpahapuha, pagpikpik sa tao para ganahan, para mo simpatiya niya. Ang tinuod nga alagad si Ginoo, dili magpa-please sa iyang kaugalingon kundi ipahimuot ang Ginoo. Hello? So isa to, in everything we do, sa tanan namong gibuhat, we show that we are true ministers of God. Gipakita namo nga tinuod mi nga alagad si Ginoo. Ang tinuod nga malagad si Ginoo, tinud-anay pod ang pagwali, pagsultis ka matuoran, tinud-anay ang katuyuan nga diin si Lord mapahimutan. Dili kay tao mapahimutan, aron ganahan, aron nga sige lang og kanang appreciate kay mo lagi to please the people, to please the members, to please the congregation. So we patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. Isa, mapailubon kami, naglahutay sa mga problema, sa mga kalisdanan, mga kalamidad, sa tanang klase nga pamaagi. Kay ang tinuod nga alagad sa Ginoo, sukdon pud sa Ginoo, tinud-anay pud siya ng iya ka, or mintras giganahan pa mga lagad, o mawala ng gana. Remember, nga ang tinuod nga nangalagad, dili mo base sa iyang emotion, kundi dili nagbase sa iyang commitment, nagbase sa iyang gugmas Ginoo, pag-ilas Ginoo. Kay kung emotion lang usay mawad-an man tagana, pero imong commitment, ang imong pag-ilas Ginoo, dili na basta-basta mabangbang. So na, we patiently endure troubles. Amo mapailubon nga gilahutay ang mga kalisdanan, ang mga kasakit, ang mga kalamidad of every kind, sa tanang klase nga kalamidad, kalisdanan, trouble. Nga naman, kaingana sila gisulayas Ginoo. Dili kami nga nenta nga, luuya po na nga, grabe pagsulay. The greater the responsibility, the greater the anointing, the greater the call is, the greater is the testing. Hello? Ingana siya. So, mauna nga, dili ta maka-question nganong inganag pagsulay ng tawhana, nganong inganag pagsulay ng alagad si Ginoo. Kay dako dai siya og kabugaton, dako siya responsibility, dako siya call ni Lord. Hello? Ingana. Lahi ba yung madaog sa bao-bao? Kaysa madaog sa multicab, kaysa madaog sa bunggo, kaysa madaog sa kanang wing band or sa padiha. Let's proceed to the next slide. We have been beaten, ingon si Pablo. Gipang kulata in taon mi. Nakaagi sila kulata. So, before siguro gikulata, insulto pa. Muna mga sacrifices nga physically, nasakitan sila. Di lang emotionally, di lang mentally, di lang spiritually. Apan, gipasakitan sila. Nga naman, wala sila nasabti sa tao. Nasuko ang demon spirit o gigamit og tao nga mapasakit nila para lang yun pagsulay, para lang yun mapakgang sila sa pagwali. Aron nga kung wala na mawali, ang yawa gawas nun nga di mo gamit sa mga tao. Gawas nun nga kining muulipon sa kuna-kuna nga pulos gubot, pulos negatibo. Muulipon sa pagbati nga diin, kining pulos lang kakapungot, pulos lang pagdumot, pulos lang pagmahay. So once nga ang pulong sa Ginoo masulod na, muhatag katin-awan lamdagan, muhatag og paglamdag sa tunguna-unag kasing-kasing, nga dili na maayo, kay dili na maayo, matod pa sa pulong sa Ginoo. Kung si Kristo mosulod, iyang ayuhon ang daot nga pagbati hunahuna, daot nga matang sa imong kinabuhig panginabuhi. Hello? So we have been beaten.
bang kulatang ni? Nga usahay, istorya lang gamay. Gamay ra gid nga istoryang pabikil kay gisulayan na ta ni Lord, mangluod dayon ta. Ato na ding ibling ang tao. Wala ko ganay ato niya, di ako ganag simba ay kay nabikil ko niya, mangita na ko lang simbahan kana. Wadyo mamikil na ko. Masugot tag sa dili. Sulayan jud ta ni Lord. Pulong. Pulong man o sa bana diha. Dagan kay klase nga pagsulay ni Lord sa tua. Been put in prison. Nakasulay mi nga na priso mi. Sa ulawa po na. Nagsulti na si Jesus sa Matthew parang daan. Nga pipila ka ninyo mataral sa prisuhan. Pipila ka ninyo. Pipila dili tanan. Nganuman, kadturang makaya ang gahom, ang pagsulay, katong lig-on kisanan, mo itugutan ni Lord, nga makasinati anak. Sa to dili si Lord, muhatag nato o kabugaton nga di nato kaya. Kabalo si Lord sa atong capacity. Kabalo siya. O nandita mo judge, ganong ingana na siya. Nganuman, wala tatagain ni Lord og authority to judge. Wala tatagain ni Lord og authority nga mang hilabot, mang himantay. Nganuman, lain-lain ta o parts. Ang bukton lahi ragid sa tiil. Ang fingers lahi ragid sa mga toes nato. Ang mga tudlo lahi ragid sa atong mga toes. Kung sabi Bisaya sa toes. Kumagko sa tiil. Lisod kay wala tay Bisaya nga insakto no? O sa Tagalog, Tagalog kan gyapon samot na Bisaya. Okay, been put in prison. Nanga-prison na mi. Face angry mobs. Nakaatubang na mi og mga isog kaay nga grupo. Work to exhaustion. Nagtrabaho mi nga grabe na gyud kakapoy. Endured sleepless nights. Wala may insaktong tulog. Mo na mga sakripisyo. Gone without food usahay. Wala na yung taon may kaon. Kawa po'y kaunon o wala po'y gayon mo kaon. Labi na sa rin na preso na si Pablo. Under na sa authority sa gamhanan sa kuan gobyerno. So na mga panon ingana. Muna nga kung maminaw ta sa mga video sa uban nga mga alagad si Ginoo. Nga grabe ilang pagsulay. Grabe ilang pagsulay. Di ba sa Nigeria, gipangpatay ng mga Christians ito, gipang sunog ng simbahan, naalang yapon sila nag-ampo. Nga naman, dito na pamatudan, nga ilang pagtupagsalig, tinuod yun. Wala sila na-discourage, nagtigom sila sa open square. Dito sa, asa sila magtigom, nga wala na simbahan, wala na ato. Daghan sila kontra, pero sila nagsalig sa Ginoo. Dana na ito makita likon sa diyan. Grabe na nga pagsulay. Nga din na akay kalipay kalinaw. Na akay baruganan. Magkinaunsa mo barugkos Ginoo. Bahalag kamatayon ang kapalit. Di kay madagan na. Hello? Dili malipay si Lord. Magtanaw na itong mitalaw ta. Malipay si Lord. Nga kita. Ligo na. Gone without food. Naiuban. Di man mga lagad. Mansa man. Dako ba mig monthly diha? Di ba mapas mo akong pamilya? Maka-eskwela, mag-private school akong mga anak? Ako yawa. Hello? Maniguro. Pero tinuod kang alagad si Ginoo. Dili ka maniguro sa kaintang para sa imong tiyan og lawas. Maniguro ka nga makaserbisyos Ginoo. Kabalo si Lord. Muna nga na si Pablo, nganong kuha si Pablo, gikan sa pag-alagad, sa dili sakto nga pag-alagad. Tungod kay nakita sa Lord, ang kasing-kasing hunahuna, ang commitment ni Pablo, nga diin magamit niya para sa ingkahimayaan, para pagpakaulaw sa naa sa religious group, nga diin wa kahimuot sa Ginoo. Hello? So ingan, nadili pasabot, nga kung mga lagad tas Ginoo, okay, alright ang tanan. Ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo is grabe po ang pagsulay. Kung maglikay ta sa pagsulay, it means dili pagidi ay ka, wa pa ka na ulay. Let's proceed to the next one. We
prove ourselves by our purity. Among gipaila, among kaugalingon. Among gipakita ang among kaugalingon nga kami putli. Our understanding, among salabutan, ang among patience, among pail, pasyensya, our kindness, ang among maayo, by the Holy Spirit within us. So, sa pasabutan na, dili takalahutay kung dili patanapoy naharian, na-empowered, na-fired by the Holy Spirit. Wala na sa inyo nga gi-remind pa sa trabaho. Iyan ang gidumduman ang trabaho. Sakit man, bugat man, layo man, init man, ulan man, unsa nga klase nga weather condition. Wa na gihuna-huna ni Pablo ang iya musunod sa leading sa Holy Spirit. Kay naa siya buluhaton, naa siya tulumanon, o kinahanglan tumanon niya. Tungod kay naa siya gugma o nakaasabot siya sa Dios nga nagtawag niya. Nga gikinahanglan lang yung time ang iyang servisyo. Ang iyang kaugalingon gikinahanglan sa gingarian sa Dios para ang katawhan makabalos ka matuuran o sila mahimong gawas na. Itanom anato ang pagsakripisyo, dili magpapresyo. Lagyo ang lakaw ni Pablo. Walay kasiguruan o unsa ba makakaon ba sito makapahulay siya dito. Ang uban maniguro din. Ang sa mga accommodation diha, hotel ba? First class ba nga hotel? Na by swimming pool? Ay, grabe, class ka estimen. Pero kung tanaw ni mong Bible, it's not true servants of God. Dili maniguro para sa iyang comfort. Maniguro siya. Na din ang Ginoo. Nahimuot sa iyang kinabuhat. Hello? Di kay, naka-elevate naman ta. Elevated na si Jesus. Harian ang trono. Labaw sa tanang trono. Apan sa kalibutan, wala siya na. Ang saman, nagdala sa iyang title. Wala siya nagpailag kinsa siya. Because the true servant of God can accept and adjust the situation that God allows. Not a choosy servant, but obedient in all ways. Masinungtanon sa tanang pamaagi sa Ginoo. Hello? Sa to, nganong ingani, naasilik putli, nasali sa labutan, nasali patience, na kind by the Holy Spirit within us, tungod sa Espiritu Santo nga naa kanila. Kaya kung walang Espiritu Santo, lahi ng Espiritu mo puli. Espiritu sa pagkatapulan, Espiritu sa pag-excuse. Di naman kahibalo kung si trabahoon. Hello. And by our sincere love. Nganong ingani ni, tungod kay sincero, tinuod ang among gugma. Dili gugma sa pagdawat sa madawat. Kung dili gugma, gikas ginuto, agape love. Sincere love. Ug tagsara ka kita. Ug tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Nga ang iya is makaserbisyo sa Ginoo, makaserbisyo sa katawan sa Ginoo. Atong gipost ako, few only. At that moment, minutes before gipost ako, nung nagbutang nilo sa kong huna-huna, ang tudloy taas na ito, nagtungagan na po na ako. Why? It's true. Gamayra nagpuyo sa kapagkamatarong. Gamayra ay nag-obey sa Ginoo. Gamayra ay mga tinuod na sundalo ni Kristo. Nalin mo das-das kung asa, ipadto. Hello? Kadungtong ko this week. Kachot lang ang moment, seconds lang, ipakita ko nila og lungon. Tsada nga lungon, ang background niya tsada. Ko kinsa man na Lord, unsa man na Lord. Sa diha nga nag-ring akong phone atong Friday sa hapon, mga alas 3 kapin. But I'm doing the paperworks. Pastora, pwede ka kani sa ospital kay gitabang na. Sikuan kung di na ba ko pwede ka na anak kay appointment karon na ay bisita mo ani karon. Importante po. So ako mag-pray na lang ko sa phone. So nag-review ko, nag-battle ko sa spirit, even the spirit of death. But bisan pag di battle ka sa spirit, kung itakid na ni Lord ang kamatayon, mo nagid ang katamatayon sa tao. Sa to, the last enemy is death. So, magwanag ampo, istorya ni Kajot. Dayon, nag-stop ang conversation. Almost 5
5 minutes, mag 2 hours gikan ato, nanawag ko, nag-call back ko. Ingko, kamusta naman? Ingon din si Ayan, Pastora, wala na gid si Papa kaninara. Pagtabang pagkataw-taw, wala na. So, didiretso din ko, nakadungtong ko sa akong vision nga, ingko nga, yan. Karong si Manaratong Lunes man siguro, nakita ko lungon, puti, tsada nga lungon, tsada ang background. Ingana lang ka, seconds lang. Ingko nga, imo day itong Papa. Hello? So, bisan pag nakig-fight ta, kung si Lord maingon nga, diyan na taman ang kinabuhi. Wala na tayo mahimo. So, ingana. Nga naman. Because, kung si Lord na magtugot, wala na tayo mahimo. Yan ako kung niadto pa ko dito, di ko makapas kay traffic pa, mangamlat pa ka diri. It's wisdom. Isa ka offer the prayer. So, I do not know kung nasa paykwal ko ka-update. Kay akong paano mag-service sa unang gabi kung masukot sila. Atong naging Sunday po, first service po na to, dito si Tutuani family. Ingko nga, first service, ingiya kung itugod si Ginoo, kay pa ko ka-update. Unya po first service gihapon. And I started to do again the work of God that has called me. Hello. Let's proceed to the next one. We faithfully preach the truth. Matinud-anon kami nga nagwalis ka matuuran. Dili lang kay basta-basta nagwali. Kay mandate sa leader. Led by the Spirit of the Lord. Asa sila? Ipadala sa Ginoo sa matinud-anon mi nagwalis ka matuuran. God's power is working in us. Ang gahom sa Ginoo nagapamuhat sa among kinabuhi. Manang tinuod sa alagad sa Ginoo, adunay gahom sa Ginoo madayag na ay mga milagro, na ay healing and deliverance, na agi maluwas. Hello? Na agi matandog sa Espiritu sa Dios. Dili lang ikaw makailas Ginoo, kung dili sinating makasabot. Makadesisyon nga mo connect sa Ginoo. Hello? We use the weapons of righteousness in the right hand for attack and the left hand for defense. So grabe, gisaysay ni Pablo nga diin ang hinagiban sa pagkamatarong in the right hand. So mailamon sila kining atong tuo pagkamatarong, kining atong wala para depensa. Kay kung naay mo bira, mangguan pud ta. Mo madepensa pud ta. So ingana nga kinahanglan gamiton natong wisdom. These are sacrifices of Paul when he followed the Lord. Kay ang tanan mo sunod sa Ginoo, patod pa, kinanglan magsakripisyo. Dili magpapresyo. So ginagmay butang nga atong matabang, counted na ni Lord. Di kay sayon pa, ato pang balibaran. Hello? Sayon pa atong balibaran. Ano man niya, gusto ta magpagamit si Ginoo. Sige gawas atong babang magpagamit si Ginoo. Unya na ay chance. Dakan nentag excuses and that's unfair. That's just mouth until mouth. Wala pa'y action. Let's proceed to the next one. So we serve God whether people honor us or despise us. Siya nag-alagad mis Ginoo. Sa makatawan nga nitahod na mo or ni daot na mo. Wala siya pili. We serve God whether people honor us or despise us. Na may iba na, di na ta. Hunong na ta. Kaulawan man taan ni. Sa nga na. So, gitanaw ta ni Lord, kung unsa man atong commitment, unsa man ang atong pagbatig huna-huna, lig-on na ba dyan? This week, nananawa. Walay nakafondo. Ako kabantay, kaya nagtuko sa kusina. 5 calls na di, kaya nag-charge ko sa kwarto. So, di-call back ko. And then, muto, nga nagpaday sa simuan, nakalimot naman ko. Sumodin ito nga nagsultis yung ngalan. Siya pwede kang mag-ani sa amo, Kung kamusta naman ka, siya gating nga, anak. Hello. So,
Yung akong i-comforting siya, pwede ka kanihin diri sa amo at teacher. Kaya magpa-pray over me. Last month, kapag ibutang ni Lord sa kong mind, o hantod karon, gitry ko call back, o kitagaw tag call. So, ko wala pa gitugot ni Lord last month. Because I was sick. Nasakit ako, timely good siya. Na pwede na ko battle back to work na po. Sumuton siya, pwede anang oras sa teacher. So, niadto ko sa ila. So, why is it nga ingana akong heart po tikuan? Why? Grabe po among banding sa una. And then, anak nga week. Di pa ampog siya sa Ginoo silang duwa, mag-ina. Grabe ang ampo na ko sa ilaha. Kaya nga naman di ay, kay nag-desire po sila, o ako po'y kabiton sa ilaha, makabalik. Mani, na schedule na po may Bible study. Kaya nga na, why? Sa to, we serve God. Whether people honor us or despise us. Kaya nga ni ha, to tell you honestly, sa mga taong nagtahod nako, gaan ka akong dughan. Dili ko basta ka, baliban. Pero sa mga tao nga din, gidaot-daot ko, bugat akong dughan, dili ko basta mo respond. Bisan ka mo? Bisan si Lord? Amen. So, we serve God whether people honor us or despise us. Lahi ang respond kung close ang relationship. Amen. Ingan agad pa si Lord. Lahi. Sa to, so build a good relationship. Sa to, sow kindness. Plant the seed of kindness so that you will reap kindness also. Hello? Pila na may katuig wa nang kita. Active kayo siya sa una diri. Pero nga nung ang akong kasing-kasing is wala ni baliban. Because of love. Because of the purity of my service. Hello? They need me. Sa last month pa, teacher, ako po anak si mana, gipag-ampo, gikalit-tigig ampo. And then naapoy dam ko. Nga diin, napadayag ko sa po'y buhaton sa Ginoo silang kinabuhi. Nga ang kaaway, kapiting dakua, nga halas, nahagbong o migawas ilang balay. Nga na. So whether they slander us or praise us, nag-alagad bisig Ginoo bisag ang tao mo daot namo or mudayeg namo. We are honest but they call us imposters. Sa nagmatilod-anon mi, wala mi nagpiki-piki. Apan gitawag mi nga, kami impostors, mga daotan, piki. Sacrifices na nga, sultian kag daotan, nagtinarong ka na ikaw gihimong daotan. Sakit na oy. And the sacrifice. Whether they slander us or praise us, bisag gidaot mi, or gidayeg mi, we are honest. Nagtinad-anay, din amo apan gitawag mi nilang impostor. Piki. Isa sa ko nakita sa Facebook na ko karang nga si man naman siguro. Gibutang dito. Adili sa Facebook, YouTube di ay. Maoni mga alagad sa Ginoo mga piki ng warta hayran. O gi-appeal nila sa Benny Hinn. I respect the anointing of Benny Hinn is so greater, higher. Bag-o pa kus Ginoo. Ambot ba lang yun? Grabe, madjugumutan o sa iyang video about sa healing and deliverance, sa iyang mga videos. Wa pa man tong kuan sa una. Butan pa VHS man to naami CD ba to? CD o VHS pa to. Naami mga ingan, ambot asa to, mamalit kibing na ako'y extra kwarta. Tanahon dyan na. Why? Because he is anointed by God. Then isa sige number. Nga? Kuan. Siyempre, gi-bless yan ni Lord. Siyempre, grabing pagpagamit ni Lord, so daghan mo bless sa iya ha. Hello? Dili ni mo kapugan ang tao kumuhatag, igitandog sa Ginoo. Nga katong manghilabot.
Gasige babut-but. Ang ihatag nalipay. Amen. Hello. Ang naghatag na malipayon. Kaya namalipayon sila nga nakadawat si Ginoo, nakadawat ng milagro. Nagato na yung naghimantay na, nagbagut-but. Ang naghatag nalipay. So they call us imposters. Pati nagpupiki sa simbahan po ng mga pastor, babae, piki na simbahan, panggawas mo diha, bahala mo diha, kung si kasulti nyo. Basta kay, kabalo ko, Espiritu Santo, nag-lead na ko, dili yawa. Amen. Pa, if a pastor is a woman, that church is fake. Get out of the church. Kinsay nagpauluan na o kinsay na ilad na kaluoy. Let's proceed to the next one. We are ignored. Wala may gibali-bali. Even though we are well known. Gi-ignored bis mga taong dautan. Butangan o espiritu nga di maayo. Apan, we are well known to those who have known us because they heard us. We live close to death. Hapit na mis kamatay kay hapit na may gapat yun. But we are still alive. Nag-ungaw mis kamatay yun. Apan, buhi lang yapon karon. Nga naman, once kang ginumaguban na to, di pa tapat yun. Di magbalang pusto ng kaaway. We live close to death. Hapit na mi. Nag-ungaw na mis kamatay yun. Apan karon buhi lang yapon. We have been beaten. Gipangkulata mi. But we have not killed. Gipangkulata mi. Apan wala in taon mi nangamatay. Next verse. Our hearts ache. Ang among kasing-kasing nasakitan. Siyempre masakitan pa. Katao pa ta. But we always have joy apan malipayon mi. Sakit among kasing-kasing para mong espiritu malipayon. Ano natabo ni Pablo ni Silas na sa prisuhan, Gibartolina sa Acts chapter 16. Matud pa, sakit ang ilang lawas. Nagkasamad-samad siguro to sa kanang kadina, kay Gibartolina sila, nagtugid sila sa tumoy. Apan ang ilang kasing-kasing malipay ni daig sila, nagampo sila sa tunga-tunga sa gibi, ug ang Ginoo nagmilagro, giabrihan sa Ginoo ang prisuhan, ang kadina gipangbugto. Nga naman, because the Spirit of the Lord moves mightily through earthquakes nga nag-abri sa gangaan sa prisuhan, nag-abri sa ilang mga nagbungkag sa ilang mga kadina tungod kay matud pa nakita ni Lord nga nagsakripisyo ni og willing pa magsakripisyo, wa ni tagam gabito nako ni dili nako tugutan nga ang kaaway magbalampuson sa ilang plano. Hello. Kung mutagam na ta, mutalaw na ta, talawan pa daita. Wa pa ta na strengthen, empower. Matagam ta. We are poor, pobre mi, pananaw sa uban. Luwi, magbaklay sa badiha. But we give spiritual riches to others. Apan naghatag espirituhanong bahandi ngadto sa uban. Hello. Unsa man daghan kag bahandi pati daghan left and right kana magay mga tao nga nakabahandi karon. Grabe, gi-enjoy nilang bahandi. Like Laodicea nga Christians. Pati na lang datoa. Pero sa Ginoo, luoy mo, timawa mo, butang mo. Nga. Ingko dili ko gusto may mong Laodicean Christian kung madato ko. Amen. Gusto mo anak? Naatanan? Wa kay problema bisag asa ka mo anto, gusto ka mo anto. Makalupad ka, makakaon ka kasi kaunon nimo. Pero layo na kas Ginoo, ingko di ko gusto anak. Gusto ko nga madudot nimo duol nimo. Pobre mi. Apa naghatag ng espirituhan ng brandi. We own nothing. Wala ni butang. Yet we have everything. Yan naman. Once nga na ang Ginoo kanimo, naana ang tanan kanimo. Dakan mga butang sa tao, apan walay katagbawan. Apan kung duol ka sa Ginoo, dut-dut ka sa Ginoo, na Espiritu Santo nimo, siya ang imong katagbawan. Siya ang imong kalipay kalinaw. Bisag ikaw na ginusara, wala kay problema. Dili ka mag-uol tungod kay presensya sa Ginoo mo'y naglipay nimo. So kung ang atong kalipay naas mga tao, naas mga butang, naas mga dapit, oh my God, you have to graduate that kind of joy. Let's proceed to the next one.
O dear Corinthian friends, ingon si Pablo, o mga kaigsuunan nga taga-Korento, we have spoken honestly with you. Nag-istorya mig tinuod ya kaninyo, and our hearts are open to you. Ug among kasing-kasing abri para kaninyo. There is no lack of love on our part. Wa mi nagkulang sa gugma sa among nga side, but you have withheld your love from us. Grabe si Pablo, kanang palayon. And so, in terms of gugma, wa mi nagkulang, apan kamuray nagkulang sa inyong gugma. Wala ninyo gipabati ang gugma namo. Gugma ang gipadangat sa pagwali. Gugma sa Ginoo. Apan ang giwalihan, walay gugma sa pulong si Ginoo, walay gugma sa nagdala sa pulong si Ginoo. Wala po'y gugma sa Ginoo. Hello. So let's proceed to the next slide. In other sacrifices, kay chapter 6 man to sa 2 Corinthians, chapter 11, another na po nga sacrifices ni Pablo. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Kanao, grabe. 39 kalatos matud pa. Kalima gilatos o 39 kalatos. Sakit kay na. O para sa ulaw kay na. Alagad sa Ginoo gibukbuk gikulata. Pero gitugutan ni Lord, pagpadayag na to, nga ni mga alagad sa Ginoo, nga gidaog-daog, gisakit, apat atubangan si Ginoo, kalipay si Ginoo, kaya mapasigrabuhon si Lord, nga diin ni barug ka, nga din wak ni kalain, wak ni mo gikatalaw, wak ni mo gikasibog, ang imong nasaguban ng mga pagsulay, tungod kay nagpamatuod, nga din ikaw ligon, ikaw giubanas Ginoo. Hello, di kay gamayng dikil, gamayng istorya, dood na kayo. Nagkanan daing tao mga dili maayog mga istorya. 5 times the Jewish leaders gave me, siya lang, way labot ang uban, 39 lashes. 39 kabunal, 5 kabisis gibunalan siya ato. Sa tanan nga mga apostolis ni Jesus, siya ray nakaagig ingana. Kaingana siya, kalig-una. 3 times I was beaten with drugs. Katulog ko gibunalan og puthaw. Ako'y pagkasakita siya. Sumurag, second siya kuan sa sacrifices ni Jesus para lang maluluwas ta. Once I was stoned, kaisa ko gibato. 3 times I was shipwrecked. Katulog ko, nalunod sa barko. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. Isa ka panahon, tibuok gabi ikuno, naasya sa dagat. Bugnaw ka na naglutaw-lutaw tungod kay nanundod ang barko. Gisaysay niya unsa mga sakripisyo nga iyang naagian, iyang nasagubangan tungod kay singa nangalagad si Ginoo. Aron nga atong mapalandungan nga ang pagpangalagad si Ginoo lain-lain day tag maagian. Lain-lain sakripisyo, lain-lain mga pagsulay. Ato bakang pamilya, health baka sa ato bakang trabaho, unsa pa daniha. Matod pa sa pulong. Let's proceed to the next one. I have traveled on many long journeys. Nagabiyahe kong taas kaay lagyo kaay nga mga pagbiyahe. I have faced danger from rivers and from robbers. Nakasinati ko o kakuyaw dito sa katubigan o sa mga tulisan. Inga na ang inaagian sakripisyo niya. Pero gitalaw ba siya? Niundang ba siya? Wala. I have faced danger from my own people. Nakatubang ko kakuyaw sa akong kauban ng mga katao nga giunay ra ko. But the Jews as well as from the Gentiles, bisan pa ng mga Hudiyo, bisan pa man sa mga Hintel, matud pa, yung nasinati nga ingana ang mga kinaiya sa tao, di na to masaligan, di na to maperdek ang kinaiya, di na to masabtan, nga panig pa ba na to, or niluib na ba na to? Insa ba to? I have faced danger in the cities. Nakaatubang ko kakuyaw sa mga syudad, sa mga desierto, and on the seas o sa mga kadagatan. And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. Ako na sinati ang kakuyaw matud pa sa mga tao nga din nagpakaroon ingon nga believers pero dili di ay. So, yung isaysay, ang yan kasinati ang tanan, wa niya gilipod-lipod para atong masayran nga diin, kinanglan nga dili ta mo talo, dili ta mo undang, dili ta saman, talaw-talaw sa mga pagsulay nga atong saguban mo. Ato, jok, ato bangon. Let's proceed to the next one. I have worked hard and long. Grabe ang akong pagtrabaho. Ug dugay na ko na narbaho. Enduring many sleepless nights. Daghan mga panahon nga wala ko katulog. I have been hungry and thirsty.
nagutman ko na giuhaw ko pag-ayo and have often gone without food. Kasagarawa ko'y kaon. Pero, ang iyang anointing, ingani ang iyang kasinatian, pero ang power nga nasa Ginoo, wa ni hupas bisag wa siya kaon, wala siya tulog, tungod ka ang anointing gikas Ginoo, dili maka-apekto bisag wa kay kaon, tungod ka ang anointing gikas Ginoo, power gikas Ginoo, naa man kay kaon basta na ang Espiritu Santo, effective gyapon siya. Hello. Ingana. I have shivered in the cold. Na-expose ko matod pa sa bugnaw without enough clothing to keep me warm. O sa wala pa ko insaktong bisti. Kaya piniriso lagi siya. Matod pa. Di siya kailis. Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Grana. Nganong ingana daw ano yung gibuhat, ingana yung sakripisyo. Tungod kay siya adunay pagpakabana sa tanang kaiglisyahan. Ang iyang gusto nga makaserbisyo sa lain-laing simbahan, sa lain-laing katawhan, ingana ang iyang commitment, ang iyang kabukaton nga for the body of Christ. Dili para sa organization lamang, but for the body of Christ. Hello, kung unsay mando sa Espiritu Santo nato, mo'y buhata. Kinanglan ng atong leader ang Holy Spirit, ang Ginoo. Let's proceed to the next one. So, Paul's sacrifices going to different places to bring the good news brought a great harvest of souls being saved, healed, and delivered from darkness. Ang mga paghago, pagsakripisyo ni Pablo sa pag-agtog lain-laing lugar para lang mapadangat ang maayong ebanghelyo, nakahatod og dakong ani og kalag nga naluwas, nangaulian, og gawas, nahimong gawas doon gikan sa darkness because si Pablo, maay siya magwali, naapod siya healing and deliverance ministries. Hello? Ingana. So, ang sakripisyo ni Pablo nagbunga o kaluwasan, kaayuhan, kagawasan, kalipay, kalinaw, batok sa gahom sa kaaway. Now, daghan nakadawat og milagro, pero wa nangalagad. Unya, kay mutan ba to sa Ginoo? Kung sa permitting man to nako nga wali. Wala nalipay si Lord na nagtanaw na ang mga tao ni dawat og milagro apan wa naghinulsol ug wa nangalagad. Makatestimony nga nakadawat ko milagro giayo ko ni Lord, pero kung wala na nangalagad wa naghinulsol, ingon si Lord wala ko gikahimot isila. Maningil si Lord sa napulo kasanglahon nga iyang giayo. Ang isa ray nibalik o nagdeklarar si Jesus nga diin, ikaw completely healed. So katong siyam posible nga mobalik pa ilang balatian. They are not completely healed. Hello? Ang mobalik ra sa Ginoo para magpasalamat mga lagad, mo'y tagaan ni Lord og dako nga pabor. Hello? Ang mupaduol sa Ginoo, duol pud sa dughas Ginoo. Amen. Hello? Nga abit tayo paramdam na ko. Sa dinay problema sa ilang pamilya. Makadumdum o communicate na to. O wala gani problema sa ilang pamilya na panalangin, di kadumdum. Na gani problema. Ikabalo nga gatabang pod lagi ta. Gaampo ta. Niabot ang panahon katong ingon ako. Naknaot ko. Na-change ang ako. Kuan. Prinsipyo. Sa mga tao na diin, importante lang kanila kung naay kinahanglan. Nga di mga lagad. Dili na ingana akong respond. Hello? Kung sa diha nga, wala ko ni na-respond og ayo. Nagampo gapon ko, pero dili nga na para sa una. Wala na siya nagbali-bali sa kuha. Pero kanina yung ni Pablo. Nagwali misa, nag-honor na mo, nag-daig na mo, o nag-ignore na mo.
And that's not only me experiencing that. That's part of the experiences as we serve the Lord. Kung imo ikatalaw, ikaiubos na alkansi ka. Hello? Ang giingon ni Lord is kaisa Panginoon. Gitagaan naman taga-home authority ni Lord. Pero ang magpa-empower, ana, magpa-sharpen, ana, kanang atong pagdutot sa Ginoong pangalagad, pag-ampo, pag-soaking sa Ginoo. Hello? Na isa ka topic sa seminar, I do not know kanos, ana, tsada kay siya. Hello? So next year na siguro na siya. Grabe ka, tsada. Let's proceed to the next one. So Leviticus chapter 19 verse 5. When you offer a sacrifice of peace offerings to the Lord, you shall offer it so that you may be accepted. Kung maghalad sa pakigdaet ngadto sa Ginoo, ihalad kini matud pa aron kamo pagadawaton. So offer a sacrifice of peace offerings. Sa diyang si David nakasala sa Ginoo by taking census in the book of Chronicles. O kuan na ang napatay, 70,000 na ang napatay in the book of 1 Chronicles chapter 21 verse 14. 70,000 na ang namatay sa plague tungod kay nasuko si Lord kay nagsensus lagi si David. O niingon ng anghel sa Ginoo in the book of 1 Chronicles chapter 21. 1 Chronicles chapter 21 matud pa dinhi verse 14, tanaw na ito, magawas na tagawa na pa nasulod. Okay, so the Lord sent a plague upon Israel and 70,000 people died as a result. Okay, 70,000, 1 Chronicles chapter 21 verse 14. Nagpadala ang Ginoo kasakit sa Israel o 70,000 kataong nang matay muni sa pagkapungot ni Lord kang David sa pagsensus niya. And God sent an angel to destroy Jerusalem. Nagpadala ang Ginoo og anghel para paglaglag sa Jerusalem. But just as the angel was preparing to destroy it, samtang ang anghel nagprepare para paglaglag sa mao nga dapit, the Lord relented and said to the death angel, nag-ingon, matud pa, 70,000 people ang nangamatay. And then verse 15, ug sa diha nga gipadala ang God sent, ang Dios nagpadala og angel para i-destroy ang Jerusalem. Ug samtang nga ang anghel nag-andaw na paglaglag niini, the Lord relented and said to the death angel, ug ang Ginoo na umpawan sa iyang kapungot ug niingon sa anghel sa kamatayon nga mooy nibira para patyon tong mga tao didto as kapungot sa Ginoo. Stop. Insya, igo na. That is enough. At that moment, the angel of the Lord was standing by the threshing floor of Araunah. Atong panahon na, dito na ang anghel sa Ginoo sa giwakanan ni Araunah nga Jebusite. In verse 16, David looked up and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth with his sword drawn. Nakita gid David nga ang anghel sa Ginoo nagtindog kuno atubangan sa Ginoo atong pataliwala sa langit ug sayutan nga naagid ko na espada, reaching out over Jerusalem. Atong nagpaingon na atubang na sa Jerusalem. Ug matud pa dinhi, so David and the leaders of Israel put on burlap to show their deep depressed and fell down on the ground. Napakita sila nga sila naguol, naginulsol sila, and matud pa sa bulong sa Ginoo. Verse 17, and David said to God, I am the one who called for the census. Isang ako may nagpatawag sa census, ako may nagpahimo sa census. I am the one who sinned and done wrong. Ako may nakasala. But these people are innocent as sheep. Kini mga katawhan na inosente sama sa karnero. What have they done? Unsa may ilang gibuhat? O Lord my God, let your anger fall against me. O Ginoo, ang imong kapungot ibubo kanako and my family. Do not destroy your people. Ayaw laglaga imong katawan. In verse 18. Then the angel of the Lord told God, o ang anghel si Ginoo niingon kang God. Si God isa ni ka seer, isa ni ka overseer. To instruct David to go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. So ang anghel sa Ginoo nag-ingon, David adto sa kanang saka
o adto paghimog altar sa Ginoo dito sa giupana ni Arauna atod pa. So verse 19, niadto si David o gibuhat niya ang giingon sa Ginoo nga gisugo ni Lord kang God, gi-instruct ni Lord kang God nga usa ka seer or propeta. Arauna who was busy threshing wheat at the time. Si Arauna nga tag-iya sa mao nga giukanan, nagiok na sa ilang trigo ana nga panahon na ug sa diha nga nilingi siya and turn, so the angel there, o nakita gina Arauna nga ang anghel na adito, his four son, ang upat ka anak ni Arauna, who were with him, uban niya sa ato buutan po niya mga anak ni tabang dito, dili mga lagan, dili mo dawat lag limpyo, mangayo lag kwarta, di mo tabang. And ran away and hid, nitago ta ng upat ka anak nila, kaya nakita sa anghel, hadlok sila. When Arauna saw David approaching, pagkakita ni Arauna nga si David pa, aduong na, he left his threshing floor, iyang gibiyaan ang giukanan, og ni niya pa siya atubangan ni David matod face to the ground. So David said to Arauna, let me buy this threshing floor from you at its full price. Isa, akong paliton ning imong gikuanan sa insakto nga bili. Then I will build an altar to the Lord there so that He will stop the plague. So mo ni ang peace offering nga sacrifice para lang giba maunda ang kapungot ni Lord. Matod pa. Siya ako ning paliton kay mo na instruction ni God nga maghalad si David aron mas maundang na. So ingon po si Arauna, take it, verse 23, take it my Lord. Siya nga, sige, wala problema. And use it as you wish. Gamita sumala sa imong gusto. Arauna said to David, I will give the oxen for the burnt offerings. Gani, muhatag pa kog mga baka para sa halad sinunog. And the threshing boards o gatong mga gikuanan nga mga gamit nga mga sugnod to build a fire on the altar. And the wheat o ang wheat or trigo for the grain offering, I will give it all to you. Akong ihatag na tanan nimo. But David replied to Arauna, no, I insist on buying it for the full price. Dili kong sugot nga ihatag na nimo kay ako nang paliton. So gipalit ni David, and then matod pa sa pulong sa Ginoo nga diin kanang sa diha nga diin gihimo na to ni David matod pa sa pulong sa Ginoo, na-stop na ang kining kapungot sa Ginoo ug matod pa dinhi verse 26, jump that sa verse 26. David built an altar there. Naghimo si David og altar there para sa Ginoo and sacrificed burnt offerings and peace offerings. And when David prayed, the Lord answered him by sending fire from heaven to burn up the offering on the altar. Then the Lord spoke to the angel who put the sword back into his sheath. So pag human og halad ni David, atod pa, kay para ma-stop, offer a right sacrifice to the Lord or a peace offering, sacrifice of peace offering to the Lord. Matud pa, sa halad na ni David ang iyang peace, sacrifice of peace offering ato sa Ginoo. Matud pa, niingon day, and the Lord spoke to the angel, niingon ang Ginoo sa angel, ibutang na ang imong espada sa iyang sakuban. Kay nahupay na tungod sa peace offering. Ganina sacrifices of time, talents, tanan, imong kusog sacrifice kang sa ulo. Pero karon, sacrifice sa ihalad para sa Ginoo. Hello, ang ato ding paghalad makaundang sa kapungot kalagot sa judgment ni Lord. Hello, sa diha nga nakahalad na si David o gidawat gisunog na ni Lord sa fire. Matod paingon ang Ginoo sa anghel. Ayaw na, sakto na. Ibalik imong espada sa iyang sakuban. Kay naghalad na si David. So sa to, plant the good seeds of sacrifices. Dili ta ka sakripisyo sa atong mga mga na-investment, atong kwarta o sa padaliha. Dili day enough. Hello? So unsay nahitabo? Naundang ang kamatay kay tungod sa peace offering. In other version, fellowship offering. Kung naay peace offering, natay fellowship, pakig-fellowship na ta sa Ginoo. Offer a right sacrifice to the Lord and put your trust. Hello? So daghan kaay nga sacrifice, pwede na itong i-sacrifice. Bisan gani atong nagdaot ko. The dawn prayer 3:30 ga-alarm na. Pag-alarm ana, ako ng palungon. And then mubakod na ko maghinahinay na ko prepare para sa dawn prayer.
taman alas 6. Pag humans alas 6, maglimpyo na po, butabang kog limpyo unsay makuantinhi. Kay dili nga naman. Inga na akong routine. Kawasan na nagtrabaho, salamat sa Ginoo. Inga na. Ang atong gipangbuhat, ang atong gipanghatag, ang tanan natong gi-invest is the best para nila. Hello. Let's all stand up and thank the Lord. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. A lot of sacrifices we can sow, we can plant in the kingdom of the Lord, and they are good seeds.